Happy Sunday, everyone! Okay na ba ilapit ko na konti? Ayan, kasi gusto ko maging close ako sa inyo. Ayan. Tapos, thank you po, Pastor Jason, sa pag-invite po sa akin dito. Actually, hindi ko po na-imagine na magsasalita ako sa simbahan. Alam na alam ko yan ng isang kaibigan ko, si Kuya Bong. Actually, Pastor Bong. Maras kami. Hindi ko na-imagine magpa-pastor siya. Hindi niya rin na-imagine magaganito ako. So, kausapin katabi mo, di mo alam anong plano ng Diyos sa'yo. Di mo alam. Opo ka lang dyan, di mo alam. Di ba? Kaya nagkakatawanan kami kanina. Sa dami-daming tao, tayo pa. Ganun talaga si Lord, parang regalo yan, hindi mo malaman hindi mo nabubuksan. So ngayon, before we start, ako lang mag-pray mo tayo in a very short prayer. Diyos Ama, hindi kami nag-presensya niyo po, na tulungan niyo po na mabuksan ang mga puso, isipan ng mga tao po dito, that my lift your gifts, that my words be your words, at tulungan niyo po ako na tumagos po sa mga puso at isipan ng mga tao, ang mga sasabihin ko po na galing po sa experience na pinaranas niyo sa akin. I pray that let them experience you in a personal level. Yes, Lord. Purify our hearts as we also love and forgive those who sins against us. This all pray in a loving and powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Sabi kong sabi ng Amen. Palakpakan na, tapos na ako. Ganyan. Biro lang. So gusto ko na maging masaya po tayo ngayon. Uurasan ko lang po yung sarili ko po. Kasi ako po ay may ugali po ako. Kapag napasarap ako magsalita, umabot ako 2 oras. So, nagkatanong agad ng maximum ko, inalam ko na. So, may 2 parts ako share sa inyo. 2 parts lang ang aking sharing. So, ngayon, yan. Ang unang part ko, pwede picture ng lahat o kung gusto nyo, kumuha na lang kayo ng copy, din ng PowerPoint. Ang kwento ko is from vanity to Victory. and I hope you can have your own story about from vanity, magkaroon ka ng victory story. Bakit po? Para malaman nyo, may teacher ba parang yung nangihirapan yung anak? Or touchscreen siguro to, voice command, no? Voice command, high-tech pala voice command. Next, diba? Ito po aking social media. Aking social media, kayong picturean, para makapag-follow kayo, share ka ng word dyan, and business tips din. Financial advice din. And next, para malaman nyo, ito po yung itsura ko dati. Tingnan mo yung itsura mo ng katabi mo. Mas mukha malala pa ako, no? Ngayon na, sabi, guwapo daw. Pero dati po talaga, wala nang kakagusto sa akin. Kasi dugyot ako, at hindi ako marunong pumorma. Pati graduation, bago ako mag-graduate ng college, puro palakol ang aking mga grado. So kung meron feeling hindi siya magaling magsalita, o bobo siya, mas bobo ako kaya sa'yo. Bulol ako magsalita. Tapos ano pa? Wala talaga kasing nakakahiya, may trap. Di ba? So, ito yung tipong tao, hindi mo papapasukin sa trabaho ko eh. Hindi mo i-hire yan eh. Di ba? Manloko. Pero meron ako na makakuha ka ng Bible verse at devotional na nabasa before ako graduate. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Pero hindi ko pa alam yung buong kwento ng chapter na yun. Pero yung isang verse na tumagusto sa akin na alam ko lang bali mga ko kasama ko si Jesus. Tama ba? So, it's up to you kung sasabihin mo na whether may sinabi nga si Henry Ford, whether you think you can and you can't, you're right. So sabihin mo, di mo kaya? Yes, kapatid, tama. Di mo kaya kasi sinabi mo. Yes. Eh, kung sinabi mo kaya mo, tama ka rin. Kaya mo rin. Kasi sinabi mo na, kasama pa si Jesus. Wala talaga imposible. Amen. Wala pa kayo naman. And after 4 years, ito na nangyari sa akin kasi may pumasok ako sa business. I've been to sales, nakasama ko si Kuya Bong. Ayan ang nangyari sa after 4 years. Yung pwede ko kitaan siguro in 100 years. Kung mag-aabot ako, binigay sa akin ito ng 4 years. Parang I don't deserve it. Hindi ko talaga deserve yan. Ay, hindi ko pinapala parang ingiting ko. Kasi baka may sa puso, parang buti pa siya sana. Wag! Unang-una, nagkakasala ka na.
Part ng Ten Commandments, don't covet, di ba? Diba? Huwag kang inggit. Kasi iba yung journey ko, iba yung journey mo. So don't compare yourself. At yan ang nangyari sa akin. Para unang sasabihin ko sa'yo, huwag kang nainggit kasi temporary lang to. Kasasapa nga ako ng Diyos ng bibigay. Diba? Kasi yan, dati nagpulot o wala yan. Yung sasakyan ng sports car dyan, hindi mo na magagamit, ang mahal ang gas. Diba? Parang papunta ka pa ng pasok sa next na ano, wala, ubus na eh. 1,000 na agad. Sabi ko, wrong investment. Next. Yan. Then I realized, buwis kumanta na no? Then I realized, everything is what? Meaningless. Ecclesiastes 1:2, meaningless, says the teacher, utterly meaningless. Everything is meaningless. Sino nasulat ng Ecclesiastes? Yung pinakamayaman at pinakamatalinong tao na buhay sa Israel. Hindi na next kay Jesus. Si Jesus pinakamatay yun eh. Pero kung pure na tao, si Solomon. Pero bago siya namatay, sinabi niya, walang kwenta. Lahat. Di ba? Gano lahat kay Solomon na, wapo. Anak ni Bathsheba, di David. Wapo talaga. Matalino. Hindi nga siya, hindi siya billionaire. Trilyonaryo siya. Ang daming magagandang asawa. Mga reyna, mga prinsesa. Pero isipin mo, vanity. At yung pa naging gano'n, bakit nalayo yung puso niya sa Diyos? Di ba parang Lodi, mga lalaki, di ba? Bukage, di ba? Hindi. Kung katawa yung mga babae, gusto na bukage. Gusto na roto. Pero, bakit po? Next. Oh, which ko man talaga. Kasi 2012, ito nangyari sa akin. 2012, ang nangyari po sa akin. Alam niyo po, kahit sobrang mayaman ka, kapag malapit ka na mamatay, yes, naranasan ko po na maoperahan ako, na pinapirma ng waiver, na sinabi ng doktor, sobrang delikado na operasyon mo. Na pwede kang mamatay kinabukasan. Pwede, may chance din ka magising. Kasi nagkaroon pa ako ng infection sa likod sa spine ko, which is butas na yung spine ko. At dumating ba, di ko na nagagalaw yung ako. So kailangan ako maoperahan ko, di ma-paralyze ako. Ay, 24 years old. Dalapi ka ng karin mo, paralyzed ka. Tapos, umiyak ako niyan. Then bakit Lord, ganito nangyari sa akin? So, in short, ginawa sa akin, binuksan ako dito, tinanggal yung isang rib, inimplant dito, nilagyan ng bakal. So, in short, binati ako, binalik ako. Good news na nabuhay naman yung tao, no? Nasa harapan yun. Hindi ako multo, ha? Next. Then, nagkaroon ng physical trauma. Then, 2021, mental trauma naman. Ang tinuro sa akin physical trauma sa akin is, kung bukas ako mamamatay, kung ngayon ako mamamatay, kailangan mabilis mong patawan. Mabilis mong patawan. Yun yung natutunan ko. Kasi anytime, hindi natin alam kung kaya tayo mamamatay. Mamaya, paglabas na, hindi na. Huwag naman, Lord, ha? Pero talaga, tama ba? Hindi natin alam. Pero yung 2021, mental trauma ang binigay sa akin. And talamak ko ngayon ang mental health problem. Tama? Yung may katabi mo. Meron kaya binibigit, binigalo. Kasi ganyan ang itsura ko dati, hindi halata. May binibigit na pala. May binibigit yan. Tingnan mo yung bulsa niya, mayroong binibigit coins. Mga pants lang ko ilagay, no? Sabi ko sa Mark 8:36, what good is it for someone to gain the whole world yet forfeit your soul? Bakit po ang nangyari sa akin? Ayun. 2021, I experienced all of these 10 plagues. Kayo binigay yung 10 plagues. Kayo binigay yung 10 plagues. Kung nagbabasa ng Bible. Sa Egypt, yung matigas ang puso ng Pharaoh. Kasi matigas puso ko. Binigay sa akin 10 plagues. Ano yan? Parang 10 plagues. Yung parang, hindi ka pa dumanang pa sa isang problema. May dinagdag na. Sino nakaranas ng gano'n? Hindi ka pa tumatawid ito, may dumagdag. Hindi ka pa tumatawid ito, may dumagdag. May dumagdag ka naman. May dumagdag. Patong-patong na.
Una ko na kagad sa kayo, hindi si Lord ang nabigay nun. Pinahintulutan lang niya. Parang ginawa kay Job. To test your faith. Kasabi, binigay ni Lord sa akin, hindi si Lord nagbigay sa yun. Una na kagad kita, nagkakamali ito natin. Lord, ano binigay sa akin ito? Hindi. Bakit ka binigay ng ganyan? Malamang may nakita si Satanas sa iyo na viable. Kaya tinitest niya ang heart mo. Kung totoo talagang authentic talaga yung faith mo. Pero tayo nang binibigay yung mga testing, siyempre, hindi basta-basta kunting problema niya. In 1 year, all these things nangyari sa akin. Mabasa niyo ba? Babasahin lang. First, my savings worth millions were put in a scam investment by my ninong. Ubos! Yung pinaghirapan mo. Ilang taon. I experienced a problem with my marriage. Naghiwalay po kami ng asawa. Hiniwalay na po. Iwan na muna ko kwento, ha? Pero, hirap po talaga. Kapag ganito lang, tama. Joke lang. Hindi yun, ha? Sayo, okay lang pala. Hindi. Kukwento next time, pero kasi baka magkaroon ng idea yung mga lalaki, ha? Nagkaroon ng problema sa marriage, hiniwalay na ako. Medyo kaya ko pa yun. Pandemic time to, ha? My beloved daughter was kept away from me. Doon simula na yung depression ko. Yung hiniwalay na sa akin, anak ko. Favorite ko yun. Nawalan sa isa, ba't ako nagtatrabaho? Hindi nakakasama anak ko. Kaya bless yung mga single mom, single dad dito. Kasama mong anak. Kasi yun ang pinangugutan mo kung bakit tumatrabaho ka. Amen ko, palakpakan natin yung mga single parents. Oh, single parents din, ha? Oh, single parents din, di ba? Yung mga single dad dyan, single ano, yan. Yung mga single-single, huwag muna kayo kung ano, ha? Okay. Tapos, may monthly in a restaurant investment offered by a friend, nawala rin. My best man sold my sports car without knowing my knowledge. Yun nagpapagaling ako dito, iniwan ko yung sports car ko doon sa Manila, binenta ng best man ko kasi nadawit rin siya sa isang investment na alabuan. Then number 6, my wife and her parents were planning to file a criminal case against me. Ganyan pala sa Pilipinas. Lamang lagi sa babae ang batas. Hoy, mga babae, huwag di ko binibigyan ng idea, ha? Sige na, magloko ka, oh. That verbal abuse, pwede pala. Kasuhan na lalaki. Eh, normal naman sa mag-asawa yun. Pero wag natin normal yun. Nakapaging kagram kay Jesus, pero ginagamit as fallacy. Ano amen? Confirmation ba yun? Amen, sige. Sobrang bayad na bayad kasi yun. So, then, my house that I paid for many years in Tagaytay was left ruined. Yung bahay sa Tagaytay, nakasama doon yung mga awards ko sa company. Pagbalik ko, wasak yung bahay. Lahat ng awards ko, wasak. Mga trophies ko. Then, my dad, who's a senior citizen, got COVID. Nandito na ako sa Palawan, kapagaling na ako. I got COVID and faced other complications in my body. Anong ganun kakomplikado? Ito, ganun ka-depressed na yun. Kaya ko humiga sa kama ko ng 1 linggo na hindi bumabangon, hindi kumakain, hindi nililigo. Ganun katindi. Dumating sa sobrang araw-araw, lumalabat, may basta paulit-ulit, may nagpiplay sa isipan ko ng mga hindi magagandang words na parang accusation. You're not worth it, maganda yung talagang sa buwan mo, ano ka na, magpakituwid na yun. Puro mga masasama talaga against me. Then, umihina pa ng dugo. Umihina, gano'ng katindi na. Then number 10, every day I'm fighting for my life against depression, anxiety attacks, and suicidal thoughts. Biyalat sa mga ako, di ba? Sumana ko dyan. Alam nyo, dati tinatawanan ko depression. Sabi ko, drama lang yan! Nung ninagay ako sa sitwasyon, hindi pala sa drama. Totoo pala siya. May bumubulong. Kasi kausap ko yung isang kaibigan psychologist, bro, yun ang tip of the line, mga sa'yo, buti na ito sa world ka. Kasi yung mga ibang kapanakalin na ganun, ginagawa nila yung nabubulong na kaaway. Actually,
Kung may nagbubulong sa'yo ng negative sa isipan mo, unang isipin mo, hindi galing sa Diyos yan, galing sa kaaway, sa demonyo yan. It's full of lies. Kaya hindi lahat ng papasok sa isip mo, tatanggapin mo. Kahit pumasok sa isip mo, actually, hindi mo siya naisip, pinlant na sa isip mo yan. Yun ang natutunan ko. Hindi lang papasok isip mo, i-entertain mo. Most of them are lies. Kaya kung hindi ka nagbabasa ng Bible. Next. Then, what about when I'm about to end my life, Jesus saved me. Ito na. May isang gabi na ready na ako. Lord, ready na ako. Pero ayaw ko patayin sa sarili ko. Gusto ko ikaw pumatay sa akin. At least, hindi ako nag-commit ng murder. Ikaw, Lord. Ikaw. Then may isang gabi, ramdam ko talaga yung magkaroon naman ng aneurysm na puputok na talaga siya. Kasi ramdam ko, ito na to. Tapos, pag uwi ko ng bahay, kasi niyaya ko na tayo ng kaibigan ko sa labas. Pag close ko ng pinto, ramdam ko na talaga. Tumigil ako. Lumod ko ako. Pag-load ko, umiyak ako. Sabi ko sa Diyos, kung gusto mo patayin, patayin mo na ako ngayon! Bahala ka na! I surrender! Sinabi ko ang word na surrender. Hindi ko maintindihan. Ano may bumukas sa puso ko? Tapos bigla may yumakap sa'yo. Tapos may bagong buhay. Johnny, bakit mo tikitin ang buhay mo? Binigay ko ngayong buhay ko para sa'yo. Narinig ko yung umagulo. Simula alas 9 hanggang alas 5 ng umaga, umiiyak lang ako. Si David yung growing, totoo pala yun. Nag-growing ka sa Diyos. Parang eng-eng. Di mo maitin. Yan ako. Tapos, yung time na, sabi ko, Lord, kailangan kita. Hindi kita maramdaman. Bumulang sa akin. Diyan, mo ba na? Yung time di mo na kaya. Bit na kita. Mas magulo. At di ko alam, may ganun palang kanta. At kwento, di ba? Footprints on the sand. Dalawa sila ni Lord. Di ba? Dalawang pares ng paa nakita. Yung nahihirapan na siya. Ba't isang pares ng paa na nakikita? Lord, wala ka! Nasaan ka? Ba't iniwan mo ako? Hindi mo alam. Hindi mo na kaya. Siya nang bumubuhat sa'yo. Kaya hindi mo siya maramdaman. Kasi hindi mo siya kaharap. Wait ka na niya. Kaya kapag sinabi mo surrender, imagine, binibit ka, ayaw mo gumagalaw-galaw ka pa, lumalaban ka pa eh. Try mo kaya yung nalulunaw, bumapalag, patay ka lang, di ba? Surrender, relax ka lang. Be still, for I am God. Nag-surrender na ako sa ikip, at you will be done. Kaya doon na naramdaman, totoo, buhay si Jesus Christ. Buhay siya. I wish maramdaman mo. I wish. Pero ang Diyos kasi, gusto magkaroon ng personal relationship sa inyo. Hindi lang sa akin. It's just a confirmation na narinig ko lang, relationship. Pero you can feel Him when you surrender. Kasi laging plano mo pa rin ang nasusunod. Kasi kung Lord mo talaga siya, 100% give it to me. Try mo, ang Lord hari, di ba? Try mo. Mayari, Lord, hari. Sige! Kasundin mo yan, basta itong kondisyon ko. Try mo kung sa hari doon. Try mo kaya. Basta ito, basta, hari. Bigyan mo sa akin to. Bigyan mo sa akin to. Di ba ganda kay Lord? Inuutusan mo. Ganun din ako dati. Diba? Inuutos kapag hindi ka na magbigyan ng ni Lord, gagalit ka.
tao. Puputan ka ng ulo, tama ba? Di ba sa ibang bansa, ganun yung hari, puputan ka ng ulo. Pero ba't ginagawa rin sa Diyos? Di ba? Tayo may problema, di ba? Next. I was once a lost sheep because I was a slave to sin. And dito ko pa yung gusto makarelate. Aminin ko po, makasalanan pa rin ako ngayon. Walang takong malinis. Isa lang, Jesus Christ. Pwede sa acting ko maganda, pero minsan may pumapasok sa isip, di ba natin? Hindi maganda. Bakit po? Ito po ako. From a young student to a married businessman, I'm a person who easily forgives. But, bait si John Lee. Pero, may mga captive pa din ako ng sin. I judge people for what they did. Di ba minsan kaya di ba tayo? Ay, kaya ginawa yan. Kaya nangyari sa kanya kasi pinaparusahan namin kanya. But, may ganun ba tayo? Ganun ako. I lie to people. Kasi sinungaling ako. Lalo ako natakot ka. Kasi sinungaling. Yung pa ng problema sa hindi ako marunong sinungaling. Lalo ako nasawa. Saan ka galing? Sa ano? Mga mata. Kaya sabi ng psychologist ko, you're a bad liar. But that's good because when you talk, they know you are speaking the truth. Diba? Kasi nga, I lie to people, I cheat to get what I want. I do selfish things. I don't care about my body. Inaabuso ko yung katawan ko, pupuyat ako, inom ako ng alak, gano'n. I say bad words when I am angry. B-I-B-I-B-I. Sa loob ng, God bless you po, God bless you, paglabas. Di ba tama? Sino nakakaritas kamay? Di ba? Kung wala kang lalang gano'n, baka ikaw yun, tama ba? Dito to! Nagpapatotoo lang ako. Hindi na po ako nagmumura. Pero kapag may pumitik talaga, di ba? Di ba? Ganun ako dati. And I don't honor my parents. I don't pay my tithes faithfully. Kumita ako. Wala. Gawrason ako. Lord, expenses ako eh. Okay lang ba? Tira-tira sa hari. Tapos ikaw bibili mo ng sports car. Tama ba? Ganun ako. Then, I have lustful thoughts and I watch porn. Ito sa mga lalaki. Diba? Sinasabi ko sa inyo, doon ako nagsimula. Maliliit lang. At may asawa na ako ng mutok na gano'n. And I say these things because I was captive of that. And I treat God as a genie, not as a father I love and respect. Ganun ako. So, ano nangyari? You need to assess yourself. Am I still captive? Yun, based sa experience ko. Kasi na-realize ko, captive ko. Bakit? May nangyayari pa rin sa isipan ko na hindi maganda. So every day, I always repent. Lord, sorry, naisip ko to sa kapatid ko. Lord, sorry. Every day. Kasi daily, di ba? Every day, nagpapray siya, give me what? A pure heart. Purify my heart. Prophet na si David. Nag-commit pa siya ng murder at adultery. Tama mali? Huwag kang complacent. Kasi ang kawa-away, nag-iisip din ng strategy kung anong weakness mo. Tama? Diba? Next. Because God is not interested in what we can give to Him. God is more interested in what we're hiding from Him, which is our sins. Kaya ayaw ng Diyos ang hypocrisy. Diba? Yung mga pariseo, diba? Ganyan pa nagkwento ng ni Pastor, diba? Pinili niya mga normal mga tao. Fisherman. Kasi nakita niya yung puso. At hallelujah. Hallelujah. And sabi sa Psalms 51:17, the sacrifice of God are ano? Broken spirit. And a broken and contrite heart, O God, you will not despise. Yung brokenness mo, ang gusto niya. Kasi by nature, masama talaga tayo by nature because of the sin of Adam. Masama talaga. And I've seen that. Mabait ako. Pero meron talagang nature ko. Naiingit ako, naiinis ako. Diba? Hindi mo man nasabi, pero nasa isip ko, manda ka. Ganun talaga. Isa na lang to. Diba? Ipitik na talaga. Hindi mo nga mapakita, pero
basa ng Diyos yung naman ng isip mo, pati puso mo, tama ba? Diba? Isa na lang. Isa na lang, di ba? Next. Kaya nga, sa Ezekiel 36:26, itong promise, I will give you a what? A new heart. And put a new spirit in you. And I will remove your heart of stone, and give you a heart of flesh. Kaya dapat kayo yung katabi mo, kapatid. I pray, God will give you a heart of flesh. Kasi, grabe, it's connected din, di ba, sa John, na no one can see the kingdom unless you are born again by water and by spirit. Ibig sabihin, may nagbago talaga sa pagkatao mo. At di siya biglaan. Yun ang sa akin, experience ko, di biglaan. Dahan-dahan. Nakakita ka ba ng yung, di ba, the Packers, isang kami kayo, naging nakaka-base, hindi, di ba? Inunti-unti. Minuhulman. Gusto nyo kasi one click. AI? God given, ganun ka gusto natin instant. Yung nature ng tao, mailipin tayo. Pinapamunahan mo ang kamay ng Diyos. Ganun kasi ako. Okay, next. And right now, I love God so much because of that. I love God so much because of His grace. Ano yung grace? Yung isang bagay na hindi mo deserve, pero binigay mo. Palapakan mo. And I love God so much because of all the pain He went through for me to receive. I-reflect mo lang yung mga part na bago namatay si Jesus. Hindi ba alam, na-depress ako, pastor. Bakit pa lang, yung paano siya ininsulto, pinahirapan. Ay, di ko matapos-tapos kahit binabasa ko lang siya. Di ko kaya to. Pero grabe ginawa ni Lord para sa akin. Pagkakaroon ng Holy Week, naging ritual ng mga tao na, di ba, may papako dyan. Pero don't reflect on that. Minsan, yung pinapako, nasin ko pa. Parang di ko maramdaman eh. Tapos yung iba magtitrip pa. Tatapon ng alcohol pa yung nag-aanat, di ba? Kahit anong pinintensya natin? For show lang yun, pwede doon. Bakit mo ulitin? Ginawa na ng Diyos para sa'yo. Sa akin na naman yun, kasi ayaw ko gawin yung pastor. Ayaw ko gawin. Itapos si Johnny, ano kasalanan ko? Di ako si Jesus. Di ba? Yun sa akin eh. Ayaw ko yung pako. May nagpapako na para sa akin. Kailangan ko lang maging grateful araw-araw sa Kanya. Bakit mo babalikan? It is finished na nga eh. Tapos na. Binabalik-balik. Parang ex-boy, binabalik-balikan mo pa. May iba na nga. Joke lang. Yan kayo magaling. I-relate ko lang kayo. Isang tao pa rin ako, di ba? Ayan. Kasi nga, that's why I want to have personal relationship with my Savior. Personal. Be grateful because you have a loving, supportive pastors and leaders of your church. Walang kami naman. But don't be complacent. They're just an instrument for you to have a personal relationship with Jesus. Hindi si pastor mag-save sa'yo, hindi ako. Yung personal na relasyon mo kay Jesus. Personal. Gano'n ka ka-personal sa Kanya. Una may personal ka. And ito yung mga fruits lang, hindi ko na yung pinapakita sa ano ko. Kapag meron ka ng grateful ka sa grace, gusto mo i-share yung love sa mga taong nakalimutan. Wala pinahin. Hindi ko alam, kalala, Pastor John, hindi ko ako pastor. Pero yung puso ko, pastor. And I pray na nagkaroon kayo ng puso ng isang pastor. Pastor ng sheep, hindi pastor ng aso. Kasi may taga-pero yan, pastor ng aso yung aga. Buhay pa kayo, Quefers. Yung lagi nagpapastor ng aso yun sa pasada. Sorry Lord, damang punchline. Sorry Lord. so yan, next. And an advocate of mental health.
Kung may tao may pinagdadaanan dito, sige, kausap tayo in a private place. I-process natin, tulungan natin. Pagtulungan natin. You connect to your pastor, and I will not judge you. Open up everything. Kung na-abuse ka, kahit na-molesta ka, open it up. And we will not judge you. Sometimes you need to release it. And you need to be heard. You need to be loved. You need to experience the unconditional love that Jesus showed on the cross. Imagine mo, ganong unconditional. Nakapako siya dito. Tapos kakaharap niya yung mga bungang patay sa kanya. Tapos sasabihin niya, aking ama, patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang ginagawa nila. Kung tayo yun, bakit ito sabi, umanda kayo sa tatay ko. Tama? Tama? Ito ba? Initial reaction mo yun eh. Bilang tao. Initial, umanda sa tatay ko. Kung alam ang tatay ko. Kaya ang kondisyon, nagkaharap mo yung pumapatay sa'yo. Hihingi mo ng tawad. Supernatural ang magkakaroon ng relasyon sa Diyos. At sasabihin ng mga tao, you're not logical. Yes, I'm not logical. Because what has happened inside me is supernatural. And science cannot understand it. Next. Yan. Next. Kasi, alam nyo ba, lahat tayo talaga, kung wala si Jesus, death row talaga tayo eh. Wala talaga. Kasi sobrang, ng Diyos, yung reflection ko, wala, kaya prophets, mga prophets from Old Testament, yung nagka-encounter sa Diyos, wala. Tiklop talaga sila. Feel mo napakalinis sila? Hindi. Kala mo sobrang radyo, sobrang. Yung maliit, yung parang sobrang tiklop, maliit na kasalanan mo, hindi niya na daw niya kayang tingnan yan sa akin. Kailangan mo yung righteousness ni Jesus. Kaya, death row. And para ganito ngayon eh. Kwento ko lang bago tayo sa second part ko. Okay lang. Second part ko na ganito daw yan eh. Para ito yung langit. Sample naman to. Ano pangalan mo? John B. John Busan naman po. Nagsinungaling ka na ba? Yes po. Liar. Nag-isip ka naman ng kapastusan. Opo. Adulterer. Nagkuha ka naman yung hindi sa'yo. Sasabihin ni John B. Opo. Magnanakaw. Naingit ka naman sa kapwa mo? Yes. Go with there. Meron ka bang mas minahal pa sa Diyos? Yes, pamilya ko. Idolater. Lahat. Wala akong karapatan makapasok. Nagbibigyan mo namang tithes, tumutulong sa mahirap, hindi. Isang kasalanan mo makapasok. Pero mag-isa. Yan ang pangalan mo. Jesus. May ginawa ka ba kasalanan? Wala po. Kahit sobrang liit na kasalanan mo. Wala po. Ito ginawa niya. Nung kay John D, magnanakaw, idolater, nanilay sa kanya, kinuha niya, nilagay sa kanya. Yung mga nakalabel sa mga kasalanan, pinatukuha niya, nilagay sa kanya. Yung kasalanan niyo, natagaw niya, kinuha niya. At siya ang nagpapako sa cross na dapat ikaw ang napako. Kaya magbalik niya, magkakasama na tayo aakyat dito. Kasama siya. Ganun mo siya nakita. Wala talaga. Sasablay ka talagang tao. Moses ka, di ba? Kung sa'yo malapit na siya makapasok marami sa pumitik. Last minute, hindi nakapasok Francis. Moses sa pinakamakabong tao sa Israel, pumitik. Si Jesus pumitik pa sa dulo? Muntik. Sabi mo, o ako puntik ka
Ang galing ng ginawa ni Jesus. Walang takot. Si Moses na yung pinaka-pili na Israel. Umitig siya. Kaya it's not your righteousness. Kaya Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things, yung minawari mo, yung mga bagay na iniisip mo, mawawala yan. At mga hinihiling mo shall be added unto you. Palakpakan naman. Pero, doon ka sa kingdom nakatingin. Who is Jesus? And His righteousness. So yun. Bakit po next? Nakalimis na ako. Next. Kasi sa Corinthians 5:21. For He made who you know sin to be sin for us. Di ba kanina? Wala siya kasalanan. Kung naging kasalanan siya para sa atin. That we might become the righteous of God in Him. Grabe na iyak ko yung basa. Anong klaseng pagmamahal yan? Ibang klase. Reflect on that. Kaya that's grace. And when you feel that grace in your life, you will be always grateful, masaya ka, full of love, joy, and peace in the moment in the end. And the rest of fruits, you will bear fruits and share that fruit to other people, to taste the fruits of God that give it to your life. Okay? Next. And John 3:6 says, for God so, alam di ba natin that's the gospel, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Next. In short, for God so loved you. You. That He gave His only one and only Son for you to have eternal life. Try natin sabay-sabay gawin to. Next. Repeat natin, pero with your name. For example, for God so loved John B. Hawak mong puso mo, that He gave His one and only Son for me to have eternal life. Sabay-sabay pa lang sa puso natin. Sabihin natin, for God so loved John B. that He gave His one and only Son for me to have eternal life. Mahal ka niya. Kaya maraming taong nagkakasalan kasi hindi nila alam na mahal na nga sila ng Diyos. At yun ang dapat iparamdam ko sa kanila. Bring the church to them. Bring Jesus to them. Even if you don't want to go to church, let them feel that kind of love that they don't deserve. Because at first, binigyan ka ng Diyos ng pagmamahal na hindi mo rin deserve. Binigyan ng insulto, bigyan mo ng pagmamahal. Mahirap sa umpisa. Trinaydo ka, pray for blessing for them. Siniraan ka, pray for blessing for them. Pray for your enemies. Pray for blessing. And it will release you. Yun lang siguro nihintay ng tatay mo. Anak, magpatawad ka. At sobrang mad. Kasi ganito ginawa, kasi ganito. Sige, take your time. But, how can you represent Jesus if you're not acting like Jesus? Kaya dalawang reason bakit ang mga tao di daw ayaw maging Kristiyano. Kasi wala pa sila namimit na Kristiyano. Or may namit na silang Kristiyano na hindi nag-represent ng maayos kay Jesus. Ang hirap kaya maging follower ni Jesus. Sobrang hirap kung alam nila pinasok niyo. Baka mag-quit kayo. Seryoso. Hirap kaya maging follower niyo. Sobrang hirap. Kasi hanggang pag-uwi mo ng bahay, sisilipin yung ginagawa. Lalo kapag pastor ka, sisilipin lahat ng dalawa mo. At kayo, you are called to be also pastors. To be shepherds of people who are lost and dami naliligo sa labas. What are we doing for them? So yan. And tapos na ba? So yan na. So siguro 2 minutes na. Okay na ba? Mag-break na ako. Medyo na ano ko ng tao eh. Ilang minutes na natitira sa akin? Sige, just give me 15 minutes na lang. 15 minutes. I want to ask just 2 minutes from you guys to reflect sa katabi mo
and it will tumatak sa senior ko sa inyo. From vanity to victory. And we will talk about discipleship after this. Okay lang ba? 2 minutes. Parang kainin din talaga sa networking. Ganun ginagawa ko eh. So ganun. Sige. Okay lang ba? 2 minutes. Face the person beside you. And anong pinakatumatak sa'yo? Anong reflection mo sa na-share ko kanina? Na tumago sa puso mo at nakarelate ka. Sige po. You relate it to yourself.
We lift up the energy. Palakpakan natin si Jesus po. Okay. Ngayon, exciting part na to kasi actually ko in-expect na i-share ko to kasi dami na nag-request sa akin ng mga pastor friends ko, gawa ka ng training about discipleship. And nag-work din ako. And as he is approaching inside, si Pastor Jay Sam, yun nga rin po yung request niya sa akin na gawa ng about discipleship. At nakailang ulit-ulit na yan. Sabi ko, Lord, wala pa akong ganun training. Kasi syempre yung training ko pang networking, ganun, pang sales. Turuan kayo ng mga strategy pang marketing. Tapos, I was still reflecting. I just realized the first network marketer in the whole world is Jesus Christ. Eh dito ko tingnan ko integrated. Hindi siya conflict. Kaya doon kami, grabe ka naman Lord, training ground ko lang pala yun. Yung 20 years ko doon. Mag-record pa rin ako sa pero sa kingdom mo naman, ha? Tama, di ba? At mas malaki ang commission doon. Tama, di ba? Mas malaki commission doon. So parang, yun din parang, di ko alam yung mga kayo pastor na tulungan tayo. Sige. Pero alam ko kasi papasukin ko, walang atrasan ko yun. Kaya sabi ko, prepare my heart mo. Kasi ayaw ko mag-misrepresent ko si Jesus. Yun talaga. Lord, prepare me before I represent you. Baka ako ba maging gamitin ng kalaban para mag-backslide yung mga tao. Kaya prepare my heart. So, kanina, anong topic kanina? Value to victory. Ito na, from sales to souls. Kasi diba ako, I'm into sales, businessman. Then, sasabi ko sa inyo, kung anong skill ang meron ka ngayon na hindi nagagawa ng ibang tao, it's a gift. At gamitin mo yan for His glory. I hope to win souls for the kingdom. To bring the lost sheep. To bring back the lost sheep for the kingdom. Kasi may nagagawa ka, ikaw lang eh. Hindi nagagawa ng mga classmate mo, ng mga kapatid mo, mga kaibigan. Ikaw lang eh. I-enhance mo yung talent mo. Okay? Then ako, sa sales talaga yung gift na binigay sa akin ni Lord eh. And I can share this na to enhance your character. Kasi ako, ang pinakasigurong kinuha ko trainer sa company namin, about character building. Sabi ko, ganun yung ginagawa ni Jesus. 3 years niya, binilog character ng mga disciples niya. Na kahit kamatayan, hindi sila atas. Ang tanong, kaya mo ba ng ganun? Pero hindi biglaan. Proseso. Sir, sige, touchscreen, ayun, ang galing na. Yung touchscreen, sa hangin na lang. Galing na tayo yung ano ang huling bili ni Jesus bago siya nag-ascend sa langit? Kapag ang tao bago mamatay, tao na lang, bago mamatay, may hinabilin. Napaka-importante ba yung habilin? Napaka-importante. Ito ang habilin niya bago siya nag-ascend. Sa Matthew. Which is the Great Commission. Dito tayo sa sa yung may na ako. Highlight. All authorities in heaven and on earth has been given to me. Therefore, ito na. Basahin natin, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to what? Obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Everything. Lord, patawad naman ako Nagana naman ako, pero hindi lang ako generous. Hindi lang ako cheerful giver. Gusto ko ba na get everything. Pero hindi sa biglaan. Dahan-dahan. Yun ang naranasan ko. Walking with Jesus is breaking your idols one at a time. Again, walking with Jesus is breaking your idols one at a time. Pwede yung idol mo, jowa mo. Naging idol mo, jowa mo. Babasagin mo. Family member, babasagin mo. Kasi mas mahalin mo na sila kaysa kay God. God is a jealous God. Yun ang naranasan. Mas mahal mo na yung negosyo mo dyan, hindi sa akin. Diba? Babasagin unti-unti. At ito, sasabihin ko sa'yo, next. Matthew 28. May 7 days of discipleship. Ito, it is applicable kahit saan. Kahit magulang.
Gusto mo mag-grow? Yung mga anak mo in character? Picture mo to mamaya. Gusto mo pumutok yung business mo? Or meron kang sales manager ka? O ano ka? At sa church? Picture mo to. This is based with my own experience. Hindi ko na, ba't nagawa namin? In 3 years, 5 years yata, 3 to 5 years. Napuno namin yung Coliseum sa aming anniversary. Na nagsimula lang kami na konting tao lang. So yun, ayaw ko marami rin tayo ganun madala sa kingdom. Hindi lang sa event, sa kingdoms. So 7 things of effective discipleship. Unang-una, ito yung proseso niyan. Number 1, transformational growth and testing of character. In-accept mo na ba si Jesus sa buhay mo? Ang tanong, sino in-accept niya na si Jesus sa puso niya? Na siya talaga ang Savior mo at naniniwala ka talaga na nabuhay siya from the dead? At magbubuhay ka rin ulit after mo matay. Naniniwala ka ba? So yun. Yun lang naman eh. You believe and you obey. Pero ito na. Di mo ba number 1 pinakamahirap? Transformational growth. Transformational growth is within. Inside. Dapat may nagbabago sa'yo araw-araw. Unti-unti. Yan tulog sa mga downlines ko. Dapat araw-araw nag-grow ka. Paano mo naman nag-grow ka sa isang bagay? Habang tumatagal ka, mas na-appreciate mo yung pinasok mo. Hindi habang tumatagal ka, nagdireklamo ka na. Tinamaan yung iba, yun na po, dati. Doon mo malaman you're growing in love with God. Ang goal natin, bakit kailangan transformational growth? Because you need to grow in love with Jesus each and every day. Yan napakinggan sa isang spiritual mentor ko na bishop. Sabi niya, alam mo dyan, dalawa sa spiritual mentor ko eh. Nakakatuwa makilang sa experience sila. Pero para silang kung hindi naman yung sinasabi, ilang dekada na binabasa sa Bible, sabi na, talagang Diyos, mga binabasa ko yung Bible, pinapaiyak pa rin niya ako. Ang turo niya, habang tumatagal, it will humble you down. Tama po ba? Hina-humble ka. Sabi ko, humble. Eh yung gusto ko yung palibabasa ng Bible, umiiyak ka. Kasi naramdaman mo, inausap ka niya. Hindi yung, ito gagamitin ko, pang debate. Ganun makilala. Ito, kapag-aral ako, para makadebate ako. Kung ako tatay, ganun anak ko, yung salita ko gagamitin pang weaponize para pakita na mas tama siya. Akin naman ko I'm not doing so. Siguro ba pwede siguro, pero para sa akin, allowing God, not good, para sa akin naman. Kasi ang gusto ng Diyos, you should grow in love with Him. Ang pagbabasa ko ng bagay, pusa. Pusa. Walang sabi sa magbasa ng Bible. Ilang taon lang sila rinanay mo, basa ng Bible, basa ng Bible, basa ng Bible. Hindi ko sinusunod. Kasi I want to transform each and every day. Sisimula ko sa umaga. Challenge ko sa inyo, sino gusto ng transformational growth with Jesus? Nasa kamay? Challenge ko kayo. Pag-isip sa umaga, anong ginagawa natin? Pray. After prayer, anong ginagawa natin? Devotion. Nice. After devotion, ano? Worship. Yung ginagsalita, anong ginawa? Cellphone. Yun ang gusto mo marinig! Walang panganaan na sabi ng totoo! Kasi ganun din ako. Yun ang gusto ko! Sabihin mo yung totoo! Cellphone. Uy! May nag-like sa puso kahapon! Tama nga eh! Nagtasa na yung gas! O, diba? Alam mo kaagad. Ay, naku. Updated, di ba? Uy, naghiwalay na si ano. Umaga! I want to do that also. But if you want to grow in love with Jesus, talk to Him. Bago lumabas sa kwarto, kakanta mo na ako. Bibigyan ako ng worship song sa YouTube, kakanta ako, iiyak ako, kung tumang iiyak ako, tapos mag-journal ako.
Did you know, ang cellphone ko punong-punong Jordan everyday. Yan, naka-folder pa yan. Ang dami yan. Kasi sobrang dami yan. 5 folders yan. Lahat ng mga ano ko, lahat ng mga naiisip ko, nilagay ko dito lahat. So, yan o. Meron bang ano, good for 1,000 things, nilagay ko dito. So, kasi kapag kinawas ka ni God, ilista mo. And reflect on that. Sometimes na-receive mo yung message, advice, para ma-prepare ka sa mangyayari sa'yo. That's transformational growth. Naranasan ko talaga. And na, yung pangalawa, testing character. Paano malaman talaga nag-grow talaga? Ang transformational growth is inside. Ang testing of character, ano? External. Nalaman ng kaaway, uy, tinalikuran niya na yung mga kasalanan niya. I-test ko nga. Sinaranasan yung time sinaksin of Jesus, may nagpadala agad ng tentasyon sa'yo. Tinis ka, triniger ka, ginalit ka. Lahat ang lalaw ko dun. After nila sa buhay nila, talagang ito tinatanggihan mo, mas mataas ang tentasyon. Ito, tinatanggihan mo ito dati, mas maganda ang papakita sa'yo. Dinalikuran mo na. Ito na, bigyan ng sample. Dinalikuran mo na, kasalanan ko. Huwag ka na lumingon. Kasi iba, dinalikuran ko, lumingon ka lang. Kaso nga lang, hindi ka naglalakad pa kami sa Diyos, pabalik ka. Nakaka-relate. Hindi nyo ba alam mga nakulong 3 years, nakulong sila 3 years kapag Minnesota. Did you know, may statistics na ang mga nakukulong. Imagine, 3 years na nakulong, 75% bumabalik. Hindi ka nadala. Magbabagong buhay na po ako. Iiyak pa yan doon. Tapos after na ilang buwan, ikaw na naman! May iba nga, 6 times na bumalik. Hindi talaga nagsisisi. Acting lang. Ayoko na. Dahil sa kahirapan ko. Sinisi mo yung kahirapan. Marami naman tao sa labas mahirap. Hindi nagpapakulong. Hindi na nagpahuli siguro. Okay ba kasi nahuli talaga ako. Nahuli talaga ako. Kasi meron pa kami dyan ministry. Yung sa doon umiyak. Ito umiyak brother. 3 beses ko na papalik-balik sa amin. So nagsisisi ka na. Hindi ko. Hindi ko na matanggap na nahuli ako. Okay na sana eh. Kasi kakatapos na namin mag-Bible yan eh. Sabi ko, anak ko, mag-repent ka na. Hindi ko na talaga matanggap. Pastor, paano ako nahuli? Kasi siguro ginawa niya ng sistema na hindi siya mahuli. Nahuli pa rin siya. Puso ang tinitingnan. Hindi words. So, ito, walang kalagayo. I-test ang karakter niyo everyday. I-test kayo. Yung pinaka-close mo pa. Tatry to reveal. Nangyari kay Jesus. Napaka-perfect yun. Yung mga parseo na pinag-aralan yung scripture, alam nila may dating Messiah, sila pa nagpapatay kay Jesus. Because of pride. Inggit. Kapag lumiliwanag ka, ang mga tao na sa kaliliman na iinggit. Kahit maganda intention mo, chichismisan ka yan. Yung mga nakakalit, tawa-tawa kayo pero mong kanina, di ba? Diba? Magkamasok ka na, parang, ganun na lang naman ko rin. Aasalin ka? Oh, kilala kita eh. Ganun ako. Well, joke lang yan eh. I'm sure ganun din naranasan ng mga disciple. Ang tanong, magpapabuyo ka ba? Diba? Ito na. Sige. Kunwari na lang ah. Kailangan ng pera talaga. Kasi nasa, may sakit ang mahal sa buhay. Ibig lang, ay nako, may
may isang magandang opportunity. Nag-pray ka. May tumatok. Magandang opportunity. Pwede kang kumita. 1 million isang buwan. Oh, Lord, praise God. Ano? Ito na yung success ako. Sige, alam mo gagawin. Mag-i-inverse ka lang ng sugal. Kakagatin mo hindi. Pero, kagatin mo siya. Yung pera lang. Ginagat yung pera. Ika-church mo naman nag-share. Okay lang yan. Nag-pray ka ng pumas. Sakto na eh. Paano malaman kung tamang mali? Kung sinabi ni Jesus, pwede ginawa ni Jesus, huwag mo gawin. Pangalawa, kung ayaw mo gawin ng anak mo, huwag mo gawin. Kung hindi mo kaya gawin sa kata ng anak mo, huwag mo gawin. Yun na para malaman mo kung tama mo hindi ginagawa. Ikaw doon, wala namang makakaalam. Sino nabitin mo na sa ganoon, ha? Wala makakaalam naman. Ano pa? Yung mga script ng mga demonyo, di ba? Kasi mga kaibigan ko, demonyo eh. Hindi totoo, mga kaibigan ko talaga nagtulong sa akin. Nagbagong buhay na ako eh. Ang galing na ng persuasion. Wala mga makakaalam sa'yo. Talaga? Oo. Nakakalagas. Pero kapag nag-away kayo, sinamulan mo na labas! Tama ba? Kasi mga traitor. Tama? Ingat kayo sa sample. May mga ibang damage, jojo ko nga eh. Hindi ko gagawin yan. Paano kung umabot ng 10 million? Hindi na sumasagot. Paano kung... Oy, tumatawa na! Paano kung 100 million? Ito, mag-adjust pa niya. Nire-repent ko naman bukas eh. Diba? Okay lang yan, repent mo lang. Malupit kasi, nalaman mo siya, yung tinanggap mo si Jesus. Siguro pa, ginawang excuse. I will understand kung lost ka, di mo klase si Jesus. Pero yung tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo, dapat conscious ka na sa bawat decision na ginagawa mo sa buhay mo. Tama? Si Jesus ka, di ba, ano in-offer ni Satanas sa kanya? Buong mundo. Ikaw kapalimbutan ng mundo eh. Bumabigay ka. Di ba? Tama? Marami pa yan. Actually, Pastor, gusto ko magkanta ng one line, one training all day. Yan ang ginagawa ko sa networking ko. Hinihimay-himay ko yan. Number 2, summarization. Target people to serve. Dahil umaapaw na yung puso mo sa pagmamahal ng Diyos, umaapaw na eh. Dapat may makaranas ka nga. Ang mahirap, ikaw lang! Sinulo mo! Parang ganito lang yan eh. Kain ng kain ka. Kain. Hindi mo niyalabas. Ang tawag sa'yo, constipated Christian ka. Tumaba ka na sa loob ng simbahan. Tama ba? Tama? Kapag pinasok mo, ilabas mo! Tama? Lahat ng retreat ko na. Lahat na lang ng iliyakan ko na. Ang tanong, sino na siyaran mo? Wala pa! Tuwang ko si Pastor, ha? Kasi ito, kaya ng boarding ko rin pinag-apply dati. Ang dami ko, may mal-active. Wala ka mag-invite. Kung lahat ng training ko, alam niya na memorize niya na. Bakit ayaw mo na-share? Takot yun. Nahihiya. Nahihiya ka kay Jesus. Nahihiya kay Sir Jesus. Ito lang. Huwag mo kasi ang baguhin mo. Ito na. Target people to serve. Sa serve mo sila, hindi para i-convert. Sino mga taong iniwan ng mga kaibigan niya? Yun ang unang lives tayo. Sino yung mga may sakit? Yun ang lives tayo. Sino yung nakulong? Puntahan ko yan. Yun ang unang puntahan mo. Hindi yun, ay ito yung pinaka-pogi, nagpaganda, at mayaman ko kayo, puntahan ko agad. Baka ikaw makakuha niya. Pwede rin naman sila, pero ang point, kung sino yung hindi nakikita na ng mga tao, yun ang puntahan mo. Mas makikita nila ang pagmamahal ng Diyos dahil ikaw ang
space para sa kanya. Palapakan naman po. Pangatlo. Pangatlo. Ito na. Ang gagawin mo, testimonial lang. Testimonial sharing and educate. Ikukwento mo lang na ganito ka dati, naging ganito ka na ngayon dahil may personal relationship ka na kay Jesus. May nasubukan ako ganito, nagkwento lang ako, dito ginawa sa ni Jesus. Tapos sinabi, Brad, nakaka-offend ka. Ba't ka nakaka-offend? Down. Kasi I don't believe in Jesus. Ano ako, kinukwento ko buhay ko, hindi kita kinubinse eh. Diba? Baka makaranas ka na ganun. May ma-offend. Because they hate Jesus. Pero kung pinito mo, ay, dagdagan mo yung jowa ko! Dagdagan mo yung jowa ko! Nakaka-offend ka. Offend ba siya? Hindi! Kasi pinaramdam mo lang na nag-in love ka. Sabi ka, pero kapag in love ka kay Jesus, ba't nagagalit sila? Di ko rin alam. Maybe it's the devil saying. Sinasabi ko sa kanya, sinagot ko lang, it's maybe the Holy Spirit speaking to you. Kasi kita kinconvince eh. Kwento ko lang buhay ko eh. So intention mo, magkwento ka lang buhay mo. E paano makakwento ng buhay mo, ikaw pa number one, nagka-transform. Ikitang-kita yung mga testing mo, sumasabay ka. Ikaw pa marunong tumanggi sa mga temptation, hindi ka pala nakakawin ng soul. It's because before they join you, they will see who you are. Tama? And next part, educate. Kasi dapat back-upan mo. Dapat alam ka. Hindi parang alaman mo lang. Di ba? Kaya dapat mayroon kang back-up. Paano nasabi ang brother na totoo buhay si Jesus? Kaya mo magkwento. Tapos, minsan doon ka, nabasa ko yan. Na-highlight ko yan, papakita ko lang sa iba. Yan. Educate them. Kung sa amin sa networking, may dala kami clear book, yun tawag kami doon. Dala kami. Kasi, baka nakakagaling yung supplement mo, kasi ito naman yan. Dapat i-explain mo. Kapag bakit nangyayari, kaya mo i-explain. Next, bilis ako na. Number 4, take the lead and let the people follow you. The greatest closing line that I ever seen in my whole life. Hindi sa isang networker o salesperson, kundi kay Jesus Christ. Ay nako, yung ginawa niya kay Peter, diba, tinulungan niya muna sa yung problema nila, diba, sa isda, na sobrang dami, diba? Sobrang dami. Ako, overflowing term doon. So, let the people feel your overflowing love to them, unconditional. Then pangalawa, sinabi niya, follow me, and I will make you fishers of men. Hindi man nila. Ganun pala ako closing dati sa sales team namin. Sama ka sa amin! Mag-pioneering tayo sa ganito. Ganun, ginagawa dati. Vision lang. Hindi na ako nag-motivate ng ano. Sinasabi ko, ito gagawin ko. Sumabay ka sa akin. Ito plano ko. Gawin natin to. So, take the lead. Ibig sabihin, you take the lead. Susunod lang sila sa'yo. And let it follow your vision. Number 5, ito na. 2-person sessions. Sino ba ang spiritual mentor ko dito? Sa amin kasi sa networking, nagkatawa kaming upline. Sa yung taong nagdala sa iyo dito. Maliban kay Pastor Jason, yung nagdala sa iyo dito, responsibility kanya. Kasi baka inisip mo, responsibility na. Hindi! Kung sino nagdala sa iyo dito, kung nagdala ka dito ng tao, responsibility ng soul niya. Hindi mo, iniwan mo lang, tapos kung napasa pa dyan ha. Ano yan, bayampunan? Tapunan ng bayampunan? Two-person sessions. Ganyan si Jesus. How I wish mabigyan ako ng Jesus nung parang manisay ng one-on-one. Hindi yan. Ang kakita nag-document na rin ka Nicodemus, may one-on-one sila eh. Pero yung mga one-on-one, hindi na-document yun. Intimate yun eh. Pero na nakita mo doon, puro mga group meetings nila, disciple. So dapat dali ka may daily na with your upline or spiritual mentor. Kaya sa mga nagdadala ng souls dito, step up your game. Step up your leadership. Hindi ako leader, boy, magiging magulang ka, leader ka.
Ay, hindi ako magkakaanak. Hindi. Leader ka pa rin. Magiging kuya, ate ka ng souls. 2-person sessions. Ito, number 6, ito madalas ginagawa natin. Ito, team sessions ko. Small group, Sunday, worship, retreat, team sessions. Pero, ito muna kayo. Mas madalas kayo. Dalawa lang kayo. Iba pa yung small group ha. Iba yung dalawa lang. May ganyan ako sa spiritual mentors ko. Dalawa lang kami, video call. May tanong ako, di ko masagot. Or mayroon ako idea, kukonfirm mo sa kanya. Bishop, bakit may napaligid mo na ito? Anong pinaparating ng paligid ito sa akin? Medyo alam ko siya, pero kailangan ko ng confirmation mo. May ganun ng spiritual mentor na kaya niya ng mga dreams. Pwede. You're blessed to have those. So, 2-person session, then team session, then number 7. Ito na. Tapos. Yan pa puta. Anong trust? Magtiwala ka sa dinala mo ng kaluluwa nito tao na pagdaanan nila to. Ang gusto mo kasi, ayaw mo sila masaktan. Binibaby mo. Ako bahala sa'yo, brother! Ako bahala sa'yo! Before we end, I want to share something. Yeah, God is a provider. God will provide. Tama ba? But if you're a leader and you're a father, you should provide also. Like your Father in heaven. Now why not? Because God is teaching us to be responsible. You also, what God is providing us, you provide to the people na kailangan nila, na pinagkatiwala ng Diyos mo. Yung mga souls na yung pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Kaya feed them. At the same time, let them experience this also. Ang tawag dyan, discipleship. And I pray, marami dito magiging katulad ng mga disciple of Jesus. Next. Back. Did you know? Ano mga edad nila? Jesus, nag-start sa 30 years old. Na-crucify sa 32. Ang disciples niya, 25 years old to 30, Peter. Andrew, 20 years old. James and John, 17 to 22. Sabi niya, 15 years old, pangalos John, the beloved. Matthew, 20 to 30 years old. And the rest, mid-20s. Sabi niyo, you're too young to serve. No. Those people are very young. Lalo si John, the beloved, 15 years old siya to 17 years old edad niya. Disciple na siya ni Jesus Christ. He said, I'm old enough. No. Nobody's old or young enough to serve for the kingdom of God. And I want to end this with a line. Binigay sa akin ni Jesus, ng Lord, nag-reflect ako. Umiyak ako, ang sinusunod ko. God will call you, even you don't deserve it. Even in your lowest moments. Wasak na ngayon, katawagin kayo. While you are still working on yourself, He will call you to things you think you can't do. Just trust Him. For our Heavenly Father will guide you and gently refine you with His loving arms, shaping you to become the person He wanted you to become, the person to create His story. Wasak na wasak ka kapag tinawag ka ng Diyos, just obey. Trust your Father in heaven. And I know may dahil ka nandito because God is calling you to step out of your comfort zone. Because grabe na yung signs and end times. We need to act. Many are lost. What are we doing here? I hope kapag nakita tayo ulit sa langit, Pastor, may
nagpapasalamat sa iyo. Kapatid, salamat. Dahil sa iyo, nakakita ako dito. Kahit isa lang. Just one soul. Kasi, naglakas loob ka na inobey mo si God. Kahit isang tao. I don't know kung ilang tao mo bibigyan mo sa langit. So I want to end this with a prayer of the Lord. If there is no prayer. Father in heaven, we ask you, Prophet, right now as we lift your name on the line, as we raise our hands. Lord, we surrender everything to your Son, Lord Jesus. That we will follow Him, even it hurts. We will follow His steps, even we don't think we deserve it. We will just trust in your plans, because your plans is always better than ours. Lord, please, basagin mo yung matigas ng puso namin. Kung ang ginawa mo sa akin, Lord, binasag mo ako. Binasag mo yung puso ko bago mo pinaliyab. Basagin, paliyabin, paliyabin. Basagin, paliyabin. Basagin mo ako at paliyabin mo ako. Basagin mo ako araw-araw at paliyabin mo yung puso ko sa iyo, Lord. Basagin mo at paliyabin mo ang puso ko na umaawang pagmamahalan. Gusto ko manglihab din yung mga taong mahal ko sa labas dahil gusto ko silang makasama sa langit. I will be judged. I know we will be judged. We will be insulted. We will be persecuted. But Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Not by my strength, but with the strength of Jesus in Christ in me. Lord, thank you for everything. Teach us to always trust you as we every day love and forgive those people who hurt us, so we can shine in every times of darkness. Thank you, Lord. It's all we pray and declare in the mighty and powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Sabi ng Amen. Amen.